good evening mga kapatid, and happy Sabbath ulit. Yung ating pag-usapan ngayon is pinamagatan kong the process. Actually, review lang naman ito siya. Naisip ko na mas maganda na balik-balikan natin itong mga bagay na ito para ma-remind tayo. Okay, related ito sa yung working ng Holy Spirit sa atin, the figure of latter rain, mga kapatid. So, proseso kung paano natin itong matanggap, no? Okay. First text natin, John 16:13, sa tanong na why do we abide in the truth? No? Bakit nandito tayo sa katotohanan? Bakit napunta tayo rito sa bilyon-bilyon na mga tao na nag-exist sa mundong ito, mga kapatid? Bakit tayo? No? Sino ang naghatid sa atin dito sa katotohanan na ito? Okay. John 16:13. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Yan. So, ang sagot is ang Holy Spirit. So, itong pangyayaring ito, mga kapatid, hindi ito by chance kung bakit tayo nandito sa katotohanan. Bakit tayo ipinanganak, no? Sa mga magulang na nandoon ang katotohanan, no? Lahat tayo ay inihatid ng banal na espiritu sa katotohanan na ito. Walang iba. Walang iba. Siya ang may kagustuhan nito, mga kapatid. Ang response natin is tinanggap natin. Lahat ng mga tao ay ginaguide ng Panginoong Diyos sa katotohanan. Pero majority ayaw sa katotohanan, no? Lahat iniingganyo ng Diyos na tanggapin ang katotohanan, makita ang katotohanan, kaya lang majority ayaw magpaingganyo. Ang pag-accept natin sa katotohanan na ito, mga kapatid, sa pamamagitan ng tulong ng banal na espiritu, ay pagsang-ayon natin sa kanyang panawagan. So, yan ang dahilan kung bakit tayo nandito, no? Ginaid tayo ng banal na espiritu. So, meron tayong mga area na mag-focus tayo, no? Mga areas na dapat nating bigyan ng pansin o focus. So, una, the Holy Spirit and the truth, yung connection ng banal na espiritu, mga kapatid, sa katotohanan. And then, yung operation ng banal na espiritu sa atin, paano siyang gumagawa. Okay? Paano siyang kumikilos. Ito, mga familiar naman na ito, no? And, paano naman na lumaganap itong katotohanan na ito. Yan yung mga tatlong areas, mga kapatid, na dapat na ating pagtutuunan ng pansin sa gabing ito. Okay. Gaano ka importante, kahalaga na tayo ay mag-guide papunta sa katotohanan? Bakit gusto ng banal na espiritu na ihatid tayo sa katotohanan, mga kapatid? 2SM 49, column 2, sabi rito, the only channel through which the Spirit operates is that of the truth. So, ang sagot, mga kapatid, sa tanong is that hindi tayo hindi makakakilos ang banal na espiritu kapag hindi tayo tumanggap sa katotohanan. Sa atin, as individual. Sa atin as individual, sa kaloob-looban, sa ating pagkatao, mga kapatid, hindi siya makaka-operate kung wala tayo sa katotohanan. Kaya ang una niyang ginagawa is dadalhin tayo sa katotohanan, ipapakita niya yung katotohanan sa atin, and then, pag tinanggap natin yung katotohanan, tsaka siya makakakilos para sa atin. Tsaka niya magagawa yung mga bagay na dapat niyang gawin para sa isang individual na tao, para ang tao ay kanyang mag-guide, no? Mag-guide ng banal na espiritu. Kaya mahalaga, mga kapatid, na nakita ng Diyos, no,
na dapat tayo ay tumanggap, ang isang individual na tao ay tumanggap sa katotohanan. Kaya talagang nagsikap ang ating kadiyusan, mga kapatid, na dalhin tayo sa katotohanan para siya ay maka-operate sa atin. No? So, ganun kahalaga. Bakit na talagang tayo ay dinala ng Diyos sa katotohanan na ito sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. So, how vital, no, is the Holy Spirit's work within us? Gaano ito ka-vital? Okay, tingnan natin yung proseso, mga kapatid. Ito yung mga bagay na isa sa mga point na or isa sa mga area na dapat nating bigyan ng focus. Acts of the Apostles 2:8-4, column 1, sabi dito, the sap of the vine ascending from the root, it diffused to the branches, sustaining growth and producing blossoms of fruit. So, tayo naman mga kapatid, mga hardinero tayo, di ba? Mostly sa atin is nasa country. So, mga hardinero tayo. Alam natin yung principle kung paano tumutubo yung pananim. At kung bakit siya tumutubo, mga kapatid, merong mga operations sa ilalim, maliliit na bagay na hindi halos makita ng mata, no? And then yung makikita natin, mga kapatid, dagta. Actually yan yung mga nutrients na nagdahilan kung bakit yung isang pananim ay lumalaki na healthy. So siya yung nagsusustain para mag-ano siya, lumaki and then mamulaklak and then magkabunga. So, yung illustration na yan ay ginamit ng Panginoong Diyos kung paano siya kumikilos sa atin, kung paano nag-ooperate ng Holy Spirit sa atin. Kaya sabi rito sa susunod na salita, so the life-giving power of the Holy Spirit proceeding from the Savior pervades the soul. Okay, dyan na muna ako. Yung life-giving power, kapangyarihan na nagbibigay ng buhay, no? Kapangyarihan ng banal na spirito na nagbibigay ng buhay. Tandaan natin ito, mga kapatid, hindi yung Holy Spirit mismo yung papasok. Itong kapangyarihan na nagbibigay buhay, okay, na nagbula sa ating tagapagligtas na si Jesus Christ, siya yung pumasok o nag-pervade, no, sa bawat individual. So, ibig sabihin, binigyan tayo ng kapangyarihan, mga kapatid, para tayo mabago sa maiksing salita. Okay? So, anong pagbabago? No? Nung gawin ng banal na spirito na ibigay yung kapangyarihan na yun sa atin, anong pagbabago? Sabi rito, renews the motives and affections. Okay, motive. At first, yung motive natin, mga kapatid, noon talagang worldly. Wala tayong ibang intensyon sa buhay natin kundi pang sarili. Mag-aral, makapagtrabaho, mag-establish, magkapamilya, then masustain yung pamilya sa kanilang mga pangailangan. No? Ganon, yung mga temporal. Merong worst. Diba? Maging masama, ma-accumulate lahat-lahat ng mga yaman sa mundong ito. Sa kahit anong paraan. No? Maski at the expense of this, ma-disadvantage mo yung kapwa mo. Basta lang makuha mo yung gusto mo. Yan yung motive noon. Affection. Affection noon talagang worldly. Makasanlibutan lang talaga. Doon nakatuon yung ating affection. Pansarili lang talaga. Lahat yun is nabago nung ang kapangyarihan ng banal na spirito ay ibinigay sa atin. Okay? Nag-represent sa dagta ng isang puno, mga kapatid, na siyang responsible kung bakit ang isang puno ay lumaki, namulaklak, at nagkabunga. Okay? So, katulad niyan, ang operation ng banal na spirito sa atin. Kaya tayo ay nabago. Kaya ang tanong, nabago nga ba tayo? Ano ang pagbabago? Although, hindi naman natin sinasabi, mga kapatid, na perpektong tao na tayo, ano? Pero, sa atin pansarili, tayo ay tayo lamang yung nakakasagot niyan or makakasagot sa tanong. Ano ang pagbabago sa akin sa ngayon na ang banal na spirito ay talaga bang nasa akin? Ayan siya. Kaya ang tanong, talaga bang nasa akin ang banal na spirito? Kasi ang next na process niyan is that merong pagbabago talaga sa akin. Di ba?
So, kung walang pagbabago mga kapatid, meaning to say, ang banal na Espiritu ay wala sa atin. Or, nabago nga mga kapatid, noon, palabasa tayo ng Bible, ngayon, iba na. Iba na yung pinagtutuunan natin. Noon talagang nagbibigay tayo ng witness, nagwi-witness tayo sa ibang mga tao, talagang nagsishare tayo ng katotohanan. Ngayon, iba na. So, ibang pagbabago yun mga kapatid, pagbabagong patras. Di ba? So, sino ang spirit na nandyan sa bawat isa? Sa akin ngayon, kung ganun yung aking pagbabago. Di ba? So, yan ang tanong. Okay, next tayo. Ano pa? And brings even the thoughts into obedience to the will of God. Okay. Dadalhin tayo, ang ating isipan mga kapatid, ay dadalhin sa pagsunod sa kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos. Naalala niyo yung parable tungkol sa wedding garment na ipinrovide ng hari doon sa mga guest para pagpasok nila sa feast is nakabihis pang kasal sila. Ano or saan nag-represent yung wedding garment na yon? Nag-represent yon sa righteousness ni Christ. Binigyan tayo, mga kapatid. Pagsuot noon, ano ang representation na yun? Pagsuot na yon, ano ang representation na yun? Yun ay pagpapailalim natin sa ating sariling kagustuhan sa kung ano ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. Yan ang representation o nire-represent ng pagsuot ng wedding garment according sa Christ Object Lesson. Okay? Yung parable tungkol sa wedding garment sa Christ Object Lesson, mga kapatid, ayan yun. No, ulitin ko. Yung pagsuot ng wedding garment na nagrepresent sa righteousness of Christ ay nagrepresent sa pagpapailalim natin sa ating kalooban sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid. Kaya ang tanong, sinusunod ba natin ang kalooban ng Diyos ngayon? Sinusunod ba natin mga kapatid sa ating pang-araw-araw na buhay? Kung sinusunod natin mga kapatid, yung pagbabago, no, yung life-giving power ng Holy Spirit is nakikita sa atin. Merong pagbabago sa atin. Positibong pagbabago. Hindi yung negatibong pagbabago, ha? Okay. So, maging maalarma tayo kung walang pagbabago sa buhay natin sa positibong aspeto. Maalarma tayo nun kasi nagiging bukang bibig natin mga kapatid yung malapit na talaga ang panahon. Napakagulo na talaga ng sanlibutan. Pagkatapos wala naman tayong ginagawa, wala namang nakitang pagbabago sa atin. Di ba? Okay, next naman. Enabling the receiver to bear the precious fruit of holy deeds. So, ibig sabihin mga kapatid, magagawa na natin or makikita na sa atin na meron tayong bunga. Mga gawaing banal. No? Kung ang Holy Spirit ay nasa atin. Ano nga yung figure ng Holy Spirit na inaabang natin? O yung sandali, i-rephrase ko lang ha. Ano nga ang nire-represent ng outpouring ng Holy Spirit ngayon mga kapatid na siyang iniintay natin? Latter rain. Kaya itong Holy Spirit mga kapatid na pinag-uusapan natin, yung kanyang working, tandaan natin, nagre-represent ito sa outpouring ng Holy Spirit, which is the latter rain. Okay? So, bear in mind. Kaya maging kumbaga, isa-isip natin na ang pinag-uusapan natin is latter rain na nag-figure sa working ng Holy Spirit sa atin. Okay? So, next tayo na slide. Ano yung effect ng truth sa atin nung tayo ay dalhin ng banal na spirito
sa bagay na ito, no? Meaning to say, kung totoong nasa atin yung katotohanan, mga kapatid, kung totoong nagpahatid na nga tayo sa katotohanan, ito yung mga bagay na makikita sa atin, mga kapatid. The effect of truth upon the heart is to cleanse it from every defilement. Ano-anong mga defilement noon ang wala na ngayon? Hindi naman natin sinasabi, mga kapatid, dapat kumbaga, altogether wala na yan, no? Pero merong pagbabago. God is expecting from us something. No, hindi naman natin mababago sarili natin kundi yung consent natin, mga kapatid ba. Totoo ba na tayo ay ating kinukonsente ang Diyos na baguhin tayo? Inaalaw ba natin ang banal na spirito na tayo baguhin? O, di ba? So, kasi ang effect, mga kapatid, if we are truly in the truth, guided by the Holy Spirit, then merong mga defilements na cleanse na sa atin. Di ba? It will not increase self-love. Okay? So, kung talagang totoo na tayo ay nasa truth, it will not increase self-love. Yung puro sarili na lang natin. Yung iniisip natin. Yun bang halos ayaw mong kumilos, ayaw mong umaksyon, ayaw mong gumawa ng ganito kasi baka masayang lang, or sabihin natin na baka mawalan ka, di ba? So, that is self-love. Meaning to say, wala sa iyo katotohanan. Ba? So, but will lead the receiver to humble his heart, pagpapakumbaba, no? Kung totoong ang truth is may effect sa atin, humble tayo, mga kapatid, and to ascribe nothing to self but all to God. No? Lahat ng gagawin natin, Panginoon, para sa inyo ito. Iinom ako ngayon, mga Panginoon, para sa iyo to. Kakain ako ngayon para sa iyo to. Lalabas ako ng bahay, Panginoon, para sa iyo to. At dahil ito ay para sa iyo, meaning to say, lahat kami, Panginoon, makakapakinabang dito. Hindi lang ito para sa akin. No? So in that way, mga kapatid, hindi nag-i-increase yung tinatawag na self-love sa atin. Di ba? Dahil ang lahat ng bagay na ginagawa natin is para sa Panginoong Diyos. And next dyan is para sa atin kapantay sa mga kapatiran. Okay. So, he ceases to esteem himself more highly than his brethren. Kasi baka meron pang tinatawag na supremacy among sa atin, mga kapatid. Sana wala na yan siya. Kasi pagka meron pa yan na parabang gusto ko ako yung ma-recognize. Gusto ko ako yung makilala. Gusto ko ako yung ma-steam, no? Wala ang katotohanan diyan. Ibig sabihin, wala sa iyong katotohanan. Pero kung ang iyong intensyon, purpose, motive, plano, objective sa buhay is para ma-steam yung kapwa mo, then nasa iyo ang truth. Nag-guide tayo sa katotohanan, mga kapatid. Next, his former sensitiveness to reproach, neglect, or contempt disappears. Gaano tayo kahanda, mga kapatid, sa tinatawag na rebuke? Diba? Gaano tayo kahanda kapag tayo'y inalipusta? Yan yung mga tanong dyan. Gaano tayo kahanda, mga kapatid? Handa na ba tayong tumanggap? Baka kasi pagka mayroong nanira sa atin, automatic, maapektuhan tayo. Kapag mayroong natatawa sa ating pananampalataya, baka apektado agad tayo. Ni halos hindi natin ipapakilala, mga kapatid, yung ating religion, yung ating pananampalataya. Ni nahihiya tayo magbigay ng tracts. Nahihiya tayo makipag-usap sa ating kapwa dahil sa ating tungkol sa ating pananampalataya, baka tayo ay pagtawanan. So gaano tayo kahanda sa bagay na yan? Kasi kung nasa atin talaga ang katotohanan, mga kapatid, everything will disappear, no? And then we will not easily be irritated. Kahit anong provocation, mga kapatid, kahit anong mga
mga mga irritation, mga panglalait, kahit anong pang-aasar, ano pa, kahit anong, ano sa Tagalog to, hagit, hamon sa'yo, mga kapatid, you will not be easily irritated. Hindi ka agad na irritate na para bang mas nauuna yung kamao sa bibig. Diba? Meron kasi mga tao, mga kapatid, nauuna yung bibig. Nangingibabaw yung bibig. Pero yung kamao nasa likuran. Pero merong mga tao, mga kapatid, nauuna yung kamao. Hindi na nagsasalita, hindi na kailangan kausapin. Kamao agad ang darating sa'yo. No? So, ganun pa rin ba tayo? Nandoon pa rin ba yung parabang if ever may threatenings is talagang pigilan nyo ko pag hindi nyo mapigilan talagang, di ba? Yung madali tayong ma-provoke. So sabi dito, he becomes gentle and condescending and exemplifies the simplicity of Christ who was meek and lowly of heart. Condescending, mga kapatid, para ba siguro yung bang caring? Caring. Condescending is caring. Gentle. Na-experience nyo ba, mga kapatid, yung first time kayo nagkita ng tao, pagkatapos paglapit sa ng tao, tuwang-tuwa sa iyo kahit hindi kayo nagkita. No? Para bang masabi mo, mga kapatid, na praise God. No? Praise God na ganun pala yung pagtingin ng tao sa akin. Bakit, mga kapatid? Yung bang nakikita sa countenance pa lang yung gentleness. No? Condescending is caring. Tama? Yeah. Parang mapagbigay. Treating someone as if you are more important. Treating someone as if you are more important. Or more important. Na iniingatan mo yung ibang tao na parang VIP ba? Yung term natin na VIP. Hindi lang yung mga nakaupo sa posisyon, mga kapatid, yung VIP. Kundi kahit anong antas ng tao is VIP para sa'yo. Very important person. Yan yung condescending. And exemplifies the simplicity of Christ who was meek and lowly of heart. So, understandable na yan. No? Kung gaano ka simple si Jesus Christ na exemplify, na meaning nagagawa natin kung ano siya. Yung kanyang pagiging meek, yung kanyang pagiging lowly. Meek is something na parabang kahit anong gawin mo talagang hindi ka mabibigwasan. Di ba? So, his own nation and personal friends are no longer the boundary lines of his love. Meaning to say, mga kapatid, yung tinatawag na nationalism may tawag dyan. Pilipino ako. Iba kayo. Mahal ko ang Pilipinas. Wala kaming pakialam sa ibang bansa. Dahil itong Pilipinas ang mahalaga sa akin. Dahil mahal na mahal ko ito. So, nationalism, mga kapatid. Hindi naman yan noon dati. Hindi naman dating ganyan yan, mga kapatid. Hindi yan ang plano ng Panginoong Diyos. Wala sanang boundary, no? Yung Philippine Economic Zone. Wala yan, mga kapatid, no? Sa lahat yan. Kahit yellow ka, kahit itim ka, kahit puti ka, hindi yan nagmamatter sa harapan ng Panginoong Diyos. Wala tayong ganun. Personal friends. Okay? Walang boundary line sa personal friends, mga kapatid. Or walang personal friends na gagawa kumbaga, magiging boundary line natin. Dito lang kami. Kami lang mga kapatid, kapatiran, mga kamarkada, kami lang. Wala kaming kakailam sa inyo. At kung isa sa amin isasaktan, ba? Talagang pagtatanggol ko siya. Yan yung dyan. Yan yung tinatawag na boundary line. Gumagawa tayo ng boundary line, mga kapatid. No? Kung totoong nandiyan na ang Holy Spirit sa atin or nasa katotohanan tayo, walang boundary line. Walang bansa na
maglalatag sa atin ng boundary line, mga kapatid. Walang sino mang personal friends na maglalatag sa atin, kumbaga magsisilbing boundary line natin. Walang ganon. Kasi, kaibigan mo man o hindi, ang lahat ng tao is kumbaga reason kung bakit si Jesus Christ namatay. Diba? Kung ililimit natin yung ating atensyon sa mga personal friends lang natin, mga kapatid, mahiya tayo kasi hindi nilimit ng Panginoong Diyos, Panginoong Hesus natin na tagapagligtas, yung kanyang sarili para lang sa kanyang mga kaibigan na, para lang sa ibang mundo na hindi nagkasala, mga kapatid. Hindi niya nilimit yung kanyang sarili para sa kanila lang, kundi siya ay nag-extend at lalong pinakita yung kanyang pag-ibig sa atin na makasalanan. Kung ginawa ni Jesus Christ yun, bakit natin hindi din gagawin yun? Diba? So sabi dito, he loves Jesus with all his heart. Okay? And all who are trying to be the children of God, he loves us. He loves as himself. Meaning to say, yung first great commandments, tsaka yung second great commandments, yung love the Lord your God, yung first, and then love your neighbor as yourself. Meaning to say, mga kapatid, ang pag-ibig natin sa ating sarili is kapantay sa pag-ibig natin sa kapwa natin. Huwag natin kalimutan yan kasi yan ang two great commandment of God. Huwag tayong maging selfish, mga kapatid. Ulitin ko, no? Ang pag-ibig natin sa ating sarili ay dapat maging kapantay sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Kasi yan ang second great commandment. Okay? So kapag sinabi nating mahal ko ang sarili ko, mga kapatid, more than sa kapwa natin, then that is not the keeping of the commandment of God. Okay? So tuloy tayo. There is an entire change in his life. Entire change. No? Talagang may pagbabago. Simula nung tinanggap natin si Jesus Christ, talagang merong pagbabago, mga kapatid. Kung on and off man, pero dahil sa may mga time na bumabagsak tayo, pero merong progress, nakikita yung progress sa buhay natin, mga kapatid. Hindi pa urong. Diba? Hindi dapat pa urong. Whereas he once lived for himself, siya na namuhay minsan para sa kanyang sarili, he now lives for God's glory. Ngayon siya ay namumuhay para sa ikalululhati ng Diyos and holds up the cross of Christ as his banner to be adored by all. So yan yung effect, mga kapatid, ng truth. Kung talagang totoong merong truth sa atin. Okay? Next tayo. What does it mean to walk in the light? Dito naman tayo, mga kapatid. Ano ibig sabihin sa salitang lumalakad sa katotohanan? To walk in the light means to resolve, to exercise thought, to exert willpower in an earnest endeavor to represent Christ in sweetness of character. Okay? So yan ang ibig sabihin ng paglalakad sa katotohanan. Baka magaling lang tayo magdebate, mga kapatid. At mamahagi sa kapwa natin na itong kautusan dapat sundin. Kautusan, sabat dapat sundin, mga kapatid. Pero hindi natin na-represent si Christ. Hindi natin na-exercise yung katotohanan, hindi tayo lumalakad sa katotohanan. No? Hindi natin na-represent si Jesus Christ in sweetness of character. Ba? In an earnest endeavor to represent Christ in sweetness of character. It means to put away all gloom. Baka kasi malungkot tayo, mga kapatid, kapag dahil sa pananampalatayang ito, ba? Pagka namigay ng tracts, parang mabigat sa loob. Pagka nagsabat na, parang ang bigat-bigat, sabat na naman. Yung bang hindi natuwa, mga kapatid? Pagdating ng sabat, hindi natutuwa sa sabat. Para bang sana wala lang sabat para magtrabaho pa rin ako na magtrabaho. Diba? So, nalulungkot sa pananampalataya.
You are not to rest satisfied simply in saying, I am a child of God. Huwag tayong makontento mga kapatid na basta lang lalabas lang sa bibig natin yung anak ako ng Diyos, pero wala namang ginagawa. Are you beholding Jesus, and by beholding, becoming changed into His likeness? Totoo ba na tayo nakatitig kay Kristo at sa pagtitig natin ngayon is tayo ay nabago? Ba? Sa kung ano siya? To walk in the light means advancement and progress in spiritual attainments. May advancement, may progress. Diba? Kaya, panahon na para, balik-balikan natin sarili natin mga kapatid. I-review natin, ano ba ang advancement na nakita sa akin, na nagawa ko? May advancement ba ako? May progress ba ako? Na ma-attain ko yung bagay na ito? Yan. Naman tayo mga kapatid? Huwag tayong makalimot magsaliksik sa sarili natin. When we wake up in the morning, before we go up from the bed, mga kapatid, and we go to sleep, magmuni-muni tayo ba? Panginoong Diyos, anong nangyari sa araw na nakalipas? Diba? Pagising natin mga kapatid, Panginoon, yun po ang nangyari kahapon. Tulungan mo ako sa pagharap sa gagawin ko ngayon. Sana may progress naman ako, Panginoon. Tulungan mo ako. Diba? So, ganun lang mga kapatid. Huwag nating, yun yung sinasabing pray without ceasing. Huwag nating putulin yung ating communication, yung ating utak, yung consciousness natin mga kapatid sa presence ng Panginoong Hesus natin. Huwag nating putulin yun. Okay? Next tayo. Kailan darating ang panibagong liwanag? Kasi, di ba, namuhay tayo sa katotohanan. Ito, dinala tayo ng Panginoong Diyos sa katotohanan. Alam naman natin mga kapatid, light is progressive, di ba? So, kailan siya darating? Kung may light na naman na darating. Okay? Sabi rito, 2T 606, sa column 1, sabi rito mga kapatid, I am authorized from God to tell you that not another ray of light through the testimonies will shine upon your pathway until you make a practical use of the light already given. Kapag hindi natin isinakabuhayan ang katotohanan na ibinigay na sa atin ng Panginoong Diyos na tinanggap na natin, walang madadagdag na panibagong liwanag. Kasi ang liwanag, alam naman natin yan, light is progressive. Di ba? So ang tanong, ano na naman yung light na natanggap natin ngayon kaya? Yan ang tanong dyan mga kapatid. Okay? Then laktaw tayo sa column 2. When you gather up the rays of light which God has given in the past, then He give an increase of light. Then will He give an increase of light. Pagka nag-gather tayo ng light, mga kapatid. Ayun, mayroon akong illustration dyan. No? Yung bata, mga kapatid, mayroon siyang pinulot na light, ginather niya yon, at nung pinulot niya ito, mga kapatid, another light na naman na dapat niya i-gather. Another light na naman na dapat niya i-gather hanggang sa dumami yung kanyang light, mga kapatid. At nung dumami yung kanyang light, mga kapatid, ano ang dapat makita sa kanya? Diba? Kung talagang napakarami na tayo, punong-puno na tayo ng liwanag sa panahon ngayon, mga kapatid, ano ang dapat na makita sa atin? Diba? According sa Proverbs 4:18, but the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Perfection of character. No? Marami na tayong accumulative na light eh. According sa education, na yung mga katotohanan ng unang panahon sa Old Testament hanggang sa panahon ng mga disciples, mga kapatid, at until the present time, everything, lahat yun, accumulated sa time natin ngayon. Ba? And then, meron tayong napakabigat na responsibility sa light na ito, na ito'y makita sa buhay natin. No? So, sabi rito mga kapatid, karagdagan sa TM 507, unless we are daily advancing in the exemplification of the active Christian virtues, we shall not recognize the manifestation of the Holy Spirit in the latter rain. It may be falling on hearts all around us, but we shall not discern or receive it. Maliban na lang na tayo ay lumalago sa pamumuhay bilang isang aktibong Kristiyano. No? Maliban na lang kung hindi tayo lumalago, sabi dito mga kapatid. Hindi natin mapapansin
ang pagpapahayag ng banal na spirito in the latter rain. Hindi natin mapapansin na ang latter rain nandiyan na pala, na ito pala ay natatanggap na ng mga tao sa palibot natin pero hindi natin man lang natanggap at hindi man lang natin nakita, mga kapatid. Bakit hindi tayo nag-advance? Walang progress sa buhay natin. Kasi hindi tayo namuhay. Okay? So tuloy tayo, mga kapatid. Balik tayo sa una. Sa first sentence, mga kapatid. Or sa sinundan na sentence nito. Sabi rito, only those who are living up to the light they have will receive greater light. Kung hindi tayo namuhay sa liwanag na nasa atin, hindi tayo makakatanggap ng another greater light. So hanggat hindi natin isinakabuhayan, mga kapatid, ang katotohanan na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos, hindi tayo maka-expect ng greater light. Kapag hindi tayo naka-expect ng greater light, mga kapatid, may iiwanan tayo. Yung iba is nagbago, yung iba is nagbigay witness, merong development na nakita, progress nakita sa kanilang buhay. Ito ay makikita sa Christ Object Lesson. Nakalimutan ko yung page nito. Kalimutan yung page, mga kapatid. Hindi ko na ilagay. The germination of the seed represents the beginning of spiritual life. Okay? And the development of the plant is a beautiful figure of Christian growth. So, again, inihalin tulad tayo sa paglaki ng isang pananim. So, sabi rito, as in nature, kung ano yung kalikasan, so in grace. Ganon din sa biyaya ng Panginoong Diyos na kumikilos sa atin. 65. Christ Object Lesson, page 65. Paragraph 2. Sabi rito, there can be no life without growth. Walang buhay kung walang pagtubo. No? Kung hindi tayo nag-progress, mga kapatid, walang dagdag buhay. Patay yung ating Kristiyanong buhay. Patay. Wala talagang paglago. Paatras talaga, mga kapatid. No? And then yung iniisip natin, puro sarili na lang natin kung paano natin malibang. Paano tayo malibang? No? Paano tayo ma-abuse? Paano tayo ma-enjoy? Nakatutok ka na lang sa sarili mo. No? Patay yung iyong pananampalataya. Walang paglago, mga kapatid. The plant must either grow or die. Ang pananim, either mamatayan siya o mabuhayan siya o lumaki. As its growth is silent and imperceptible, hindi natin manotice na lumalaki na siya. Diba yung mga pananim natin, mga kapatid? Halimbawa, mga kapatid, may tanim ako na pipino dyan, namunga siya. Hindi ko napansin, mga kapatid, na mas malaki pa sa nung una, bulaklak pa lang yan mga ilang araw. Malaki pa sa hintuturo ko yung pipino ko ngayon. Hindi mo manotice. Sabi dyan, ganyan din ang development ng isang Kristiyanong tao. Hindi mo manotice. Pero continuous siya. Di ba? So is the development of the Christian life. At every stage of development, our life may be perfect. Sa bawat baitang ng paglago, ang ating buhay ay maaaring maging sakdal. Yet if God's purpose for us is fulfilled, pero kung talagang natupad ang nais ng Diyos sa atin, there will be continual advancement. Nagpapatuloy na paglago. Dahil sabi ito sa susunod na salita, mga kapatid, sanctification is the work of a lifetime. Hindi yan siya on and off. Pagka nakakumit tayo ng kasalanan, mga kapatid, sa let's say, naging tapat ako kahapon. Nakakumit ako ng kasalanan ngayon. Yung katapatan na yun, mga kapatid, mai-erase sa utak natin yun siya. Mag-uumpisa na naman tayo sa uno. Ganon yun siya, mga kapatid. At kapag nagising na tayo, manghihinayang na tayo ngayon. Sayang, hindi ko na pagpatuloy yung ginawa kong kabutihan. Nadapa ako pag nagising na.
Di ba? Ang sanctification kasi mga kapatid, sabi dito, hanggat buhay tayo, yan ay dapat makita sa atin. As our opportunities multiply, no? Yung mga oportunidad na yan, dumarami, our experience will enlarge, lalawak, lalago ang ating experience mga kapatid, and our knowledge increased. No? Lalago din yung ating pag-iisip mga kapatid, lalago din yan. Diba? Tatanda tayo mga kapatid na yung ating mga anak, yung ating mga apo, yung ating mga nakakabata sa atin, tayo ang nilalapit at hihingi ng advices. No? Hindi yung iiwasan ka dahil wala naman ako makukuha sa taong ito. No? So, tumatanda tayo mga kapatid. Siguraduhin natin na habang tumatanda tayo, yung mga tao is makakaasa ng mabubuting bagay sa atin sa pamamagitan man lang ng mga advices. Dahil sa experience natin, dahil sa knowledge natin sa salita ng Diyos. Hindi yung iiwasan tayo kasi paatras yung paglago natin mga kapatid. Paurong. Di ba? Nasa negatibong bagay. So, yan yung dapat ma-realize natin mga kapatid. Ang tao habang tumatanda, umaasa ang Panginoong Diyos na dapat mag-increase din yung kanyang knowledge, yung kanyang experience sa mabuting bagay. We shall become strong to bear responsibility, and our maturity will be in proportion to our privileges. Ang tanong, are we really matured? Matured ba talaga tayo mga kapatid? Ha? So, kung matured tayo, praise God. Pero as individual mga kapatid, tayo naman makakaalam kung talagang na-matured tayo sa pananampalatayang ito. No? Kung talagang tayo ay nasa katotohanan or talagang tayo ay nagpahatid sa banal na espiritu sa katotohanan mga kapatid. Ba? Okay. Parang ganito yan eh. Yung na-mention na stage of development kanina. Yan o. Sabi dito, at every stage of development, our life may be perfect. So, gumawa ko ng illustration mga kapatid. Let's say ito, ladder. Yung rectangle na stair dyan. No? Let's say, tanggap natin yung light sa Sabbath. Namuhay tayo. Talagang pinagsikapan natin na mamuhay sa Sabbath mga kapatid. In that way, bibigyan tayo ng another light. Kapag hindi natin isinakabuhayan yung panibagong light na yan mga kapatid, wala tayong may expect na light. May stagnant tayo. At yung stagnant na yan mga kapatid, hindi yan stagnant na basta-basta yung bang nandyan ka lang, dyan ka lang sa light na yan. Uurong ka. Kasi walang standstill dito mga kapatid. Wala bang pagka tumigil ka sa laban na ito, kung ano yung napag-aralan mo noon, huwag mong ipagmalaki na nandyan pa sa utak mo. Wala na yan mga kapatid. Blunted na yan. Talagang wala. Clouded na yung utak mo yan. Kahit isipin mo na, alam ko pa rin yun. Hindi. Ang totoo, wala kang alam. Bakit? Hindi mo isikabuhayan. Talagang magdadwarf ka, magiging duwende ka sa pananampalatayang ito. Kahit na isinakabuhayan mo na sana yung Sabbath, at dahil isinakabuhayan mo na, dinagdagan ka ng another light, let's say immortality of the soul, pero tumigil ka dyan mga kapatid, mawawala yan. Huwag nating ipagmalaki mga kapatid o ipagmayabang na sabihin natin na nandyan pa rin sa akin kahit nasa sanlibutan ako, nandyan pa rin sa akin yung truth na yan. Wala, hindi yan totoo. You are deceiving yourself. Dinadaya mo lang sarili mo mga kapatid. Dahil ang prinsipyo ng Panginoong Diyos is progress yan siya. Progress ang prinsipyo ng Panginoong Diyos. There is no standing still and there is no retreat. Yan yung sa Kanya. So, tuloy tayo sa illustration. Isinakabuhayan mo yung paniniwala sa tinatawag na non-immortality of the soul. Of course, dadagdagan ka ng truth, mga kapatid. Another truth na ibibigay sa iyo. Writing system. Naging totoo ka dyan sa sistema na yan. At dahil sa totoo ka, dinagdag na naman ang light tungkol sa sanctuary.
sanctuary. Sorry sa spelling mga kapatid. Dinagdag na naman yung light tungkol sa sanctuary. Okay? At dahil na isinakabuhayan mo naman, tuloy-tuloy tayo ha. Tapos na yung illustration natin sa paurong mga kapatid. Isinakabuhayan na naman natin yung sanctuary doctrine mga kapatid na si Jesus Christ ay nasa most holy place ngayon, doing a mediatorial work para mag-atone sa atin and for us to receive perfection of character. Then, ibibigay sa atin mga kapatid, another light na naman, let's say sanctification, hanggang sa maabot natin yung kasakdalan sa lupang ito mga kapatid, then, glory be to God. Dahil we will be acceptable sa paningin ng Panginoong Diyos in the last days kapag naging tuloy-tuloy tayo sa ating pamumuhay. Progress mga kapatid, may progress. At yung mga bagay na yan, yung mga truth na yan, hindi natin matatanggap yan kung walang guidance kung wala ang banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu, according sa text na binasa natin, siya ang mag-guide sa atin into all truth. Diba? Siya ang mag-guide sa atin into all truth. Kapag nakita ng banal na Espiritu na hindi pa tayo pwedeng pagkatiwalaan sa another ray of light kasi hindi tayo namuhay doon, hindi natin kinonsinti ang banal na Espiritu na siyang kumilos sa atin, then we will not be entrusted anew with that precious light na sana ay ready na ibigay sa atin. Napaka miserabling experience pag ganon mga kapatid. Magiging dwarf tayo. Okay? So, ano ang worldwide effect nito mga kapatid? 1 SM 76 column 2. Sabi rito. Again the word came, look ye. And again I looked intensely over the world, and I began to see jets of light like stars dotted all through this darkness. And then I saw another added light, and saw all through this moral darkness and star-like lights were increasing. And the angel said, these are they that believe on the Lord Jesus Christ. Tayo pala mga kapatid is nag-represent sa tinatawag na star-like lights or jets of light. Mga kapatid, jets of light like stars. Nag-represent tayo dyan. At dahil sa naging liwanag tayo mga kapatid, dahil ang Holy Spirit is talagang kumikilos sa atin, dahil talagang nakita sa ating buhay ang mga prinsipyo na ipinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu, then it will be extended of course to the other people at magiging witness tayo mga kapatid. Hindi tayo mapipigilan na ibahagi ang katotohanan sa kahit anong paraan liyan siya. Kaya lalong dumadami tayo. Tayo ng mga star-like lights mga kapatid, or jets of light or jets of light like stars mga kapatid. Dadami tayo. Kaya itong illustration na nakita ni Ellen G. White sa kanyang vision mga kapatid, nung siya ay tumingin, sabi niya, mayroong mga jets of light. No? And then, another ray of light na naman, another jets of light na naman siya nakita. And then, hanggang sa parami, ito ng parami. Parami ng parami. And then, sabi ng banal na Espiritu, tingin ka pa. These are, sabi ng banal anghel, ito yung mga taong naniniwala kay Kristo Jesus at sumunod sa kanyang mga salita. Sila itong mga liwanag sa mundo, sabi rito. These are the light of the world. And if it were not for these lights, kung wala itong mga taong ito, the judgments of God would immediately fall upon the transgressors of God's law. Matagal na sanang nasunog itong mundong ito kung wala lang yung mga jets of light na ito. I saw then these lights or little jets of light growing brighter. No? Itong mga jets of light na ito mga kapatid, light na sila pero it grows brighter and brighter. Sabi rito, as individual ha. Kasi nga naman mga kapatid, nung matanggap nila yung truth or yung light, dinagdagan na naman sila ng panibagong light. At nung tinanggap na naman nila itong panibagong light, isinakabuhayan, dinagdagan na naman sila. Kaya they are growing brighter and brighter. Sabi pa rito, shining forth from the east and the west, from the north and the south, and lighting the whole world. So isa yan sa mga tanong sa atin mga kapatid ngayon sa gabing ito. Totoo ba na nasa atin ang truth? Then kung talagang nasa atin ang truth, tayo ang jets of light.
At kung talagang tayo ang jets of light, mga kapatid, din na marami na tayong wini-witness ng mga tao. Kumusta yung mga kapitbahay natin, mga kapatid? Ini-invite ba natin silang mag-Bible study tayo? Pwede ka bang ma-invite namin sa isang Bible study? Pumayag man yan sila o hindi, mga kapatid. Yan ay duty natin na sabihin, mag-Bible study tayo, mag-aral tayo ng salita ng Panginoong Diyos. Pumayag man yan o hindi. Ipakita na natin sa kanila, mga kapatid. No? We need to be para bang yung urgency, mga kapatid, na maipakita natin ang katotohanan sa kanila, dapat makita sa atin din yun. Yung urgency na yun. Di ba? So, sabi rito, ulitin natin, and lighting the whole world. Yun ang dahilan kung bakit yung buong mundo, mga kapatid, is naliwanagan. Okay. So, yung effect nito, as conclusion, mga kapatid, sabi rito, I saw jets of light shining from cities and villages. Yung mga jets of light na yon. And from high places and the low places of the earth. Meaning to say, mahihirap man, mayaman, naabot ang katotohanan na ito. Okay? God's word was obeyed. And as a result, there were memorials for him in every city and village. Bawat syudad, mga kapatid, merong memorial. Okay? Ano ba mga cities nandyan sa inyo, sa mga area ninyo? Naga City, let's say, Quezon City, halimbawa, Iloilo City, Davao City, mga kapatid. Merong memorial dyan ng Panginoong Diyos. Dapat merong ganon. Kung sa bawat city and bawat villages, mga kapatid, wala pang memorial dyan, huwag tayong maghintay ng bukas na magkakaroon yan kung hindi tayo kikilos. Dahil magkakaroon lang yan kung kikilos tayo, kung kikilos tayo, unless iba ang kikilos. Ganun lang yan kasimple, mga kapatid. Hindi, ulitin ko, mga kapatid, hindi magkakaroon ng memorial ang bawat syudad, bawat villages kung hindi tayo kikilos. Kasi nasa atin the truth eh. Maliban na lang kung iba na ang kinikilos, mga kapatid. His truth was proclaimed throughout the world. Sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan nila? No, dapat tayo yun, mga kapatid. His truth must be proclaimed by us throughout the world, mga kapatid. Huwag tayong mag-intay sa bahay-bahay natin. Kung nasaan man tayo ngayon, na itong truth na ito ay lalaganap. Maghintay tayo ng sinong gagawa para sa atin, mga kapatid. Hindi tayo makakasama. Hanggat hindi tayo gumagawa kasabay ng mga taong gumagawa sa bagay na ito, hindi tayo makakasama, mga kapatid. Mapag-iiwanan tayo. Kaya't kung totoong ang truth is nasa atin, kung totoong ang Holy Spirit ay kumikilos sa atin, hindi lang sarili natin ang titingnan natin na maging banal ito, mga kapatid, kundi consciously, dapat ando doon yung intensyon natin, mga kapatid. It will flow naturally from us, mga kapatid, na ibahagi yung truth na ito na siyang nagpabago sa atin. Dahil kung wala tayong ginagawa, mga kapatid, wala ang truth sa atin. Hindi tayo namuhay sa katotohanan. Let's say nandyan yung truth, kaya lang hindi tayo namuhay dyan. Yan ang ebidensya. Kung nagiging witness tayo sa ibang tao, mga kapatid, yan ang ebidensya na ang truth is na sa atin. Kung hindi tayo gumagawa ng pag-witness, hindi tayo namamahagi, mga kapatid, asan yung cellphone ninyo? Ginagamit ho ba natin yan siya na para ibahagi natin? Let's say itong teksto na ito, ibabahagi ko sa mga friends ko sa cellphone, sa Facebook, kahit man lang dyan, mga kapatid. O baka na na tayo sa mga na doon tayo naubos yung oras natin, mga kapatid, sa kapapanood sa mga vlog na ibang tao, mga video, mga shorts na yan, na hindi natin ibabahagi yung truth sa pamagitan man lang yan, iba pa rin talaga, mga kapatid, yung personal, ha? So, kung hindi natin nagagawa yan, hindi tayo magiging kabahagi sa pagtatapos ng gawain ito. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Tayo ay challenge ng Panginoong Diyos sa gabing ito. Kaya't gumawa tayo ng gawain, yung personal ministry natin, gawin natin, mga kapatid. Huwag tayong mahiya sa bawat tao na makakausap natin sa araw-araw, ispasok natin sa isip natin, mga kapatid, na kaya tayo nakikipag-usap, kaya tayo nakikipagkilala ng ibang tao, mga kapatid, para maibahagi sa kanya yung katotohanan.
Yan dapat ang laman ng puso natin. Yan dapat ang laging motibo sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Na maibahagi natin ang katotohanan sa lahat ng tao na ating makakausap. Dahil tayo ang mananagot dyan sa atin ibinigay, sa ating mga shoulder. Yung duty na yan, mga kapatid. Hindi sa kanila, kundi sa atin. Kaya wag tayong tatamad-tamad sa pananampalatayang ito. Lahat tayo ay dapat may magagawa. Okay? Then shall the end come. 90:96. Tingnan ko kung ito na yung, ito na yung last na quotation ko, mga kapatid. 1996, column 2, sabi rito, there will be a series of events revealing that God is master of the situation. Merong mga mangyayaring events, mga kapatid, sunod-sunod na mga pangyayari, ang mahahayag na makikita talaga na ang Diyos ang siyang master ng bawat situation. Mean to say, siya ang nagko-control sa lahat. The truth will be proclaimed in clear, unmistakable language. No? Ulitin ko, mga kapatid. The truth will be proclaimed in clear, unmistakable language. Itong bagay na ito, mga kapatid, conscious ako dito. Kasi wag nating pahintulutan na yung binabahagi natin na truth is that malabo para sa'yo. Ni hindi mo maipaliwanag ng mabuti. Nagsishare tayo, mga kapatid, pero malabo sa'yo. Hindi naman natin sinasabi din na dapat maging perfect tayo, no? Pero ano doon sana, mga kapatid, yung desire na talagang matuto pa talaga tayo. Huwag tayong makontento, ang ibig sabihin, mga kapatid, huwag tayong makontento kung anong naabot natin ngayon, kundi it must be clear as crystal, mga kapatid. Kasi meron tayong mabigat na responsibilidad na maibahagi itong katotohanan na ito in clear, unmistakable language. No? Kaya kung maaari, review kung paanong ibahagi, paanong i-deliver ng kapatid na ito yung truth na itong let's say Sabbath, paano niyang i-share. Makinig tayong mabuti. Kasi baka mas maliwanag siya magpaliwanag sa puntong yan. O itong kapatid naman na ito, nag-share naman siya ng let's say perfection of character. Pakinggan natin mabuti, mga kapatid. Huwag nating isipin na alam ko na yan. Baka kasi mas maliwanag sa kanya. Yun yung gawin nating paraan. Ito gawin ko paraan kasi mas maliwanag sa kanya. O di kaya, dagdag ko kaya ito sa paliwanag niya. Malinaw na naman, pero dagdag ko rin kaya ito. No? Huwag tayong magmayabang sarili natin, mga kapatid, na sabihin natin na alam ko na yan. And then kapag mayroong nag-share, mga kapatid, na ang topic, let's say, ang subject po ng aking isi-share ngayon is about sa prayer. Ay, alam ko na yan. Huwag, mga kapatid, pakinggan natin yan. Kasi maaaring merong light yan. No? Huwag tayong magmayabang sa sarili natin na alam natin yan. Baka kasi tayo pa yung walang alam. Okay? Oh. So tuloy tayo, mga kapatid. As a people, sabi dito, we must prepare the way of the Lord under the overruling guidance of the Holy Spirit. Ano daw? Holy Spirit pa rin. Ihanda natin ang mga tao sa daan ng Panginoong Diyos sa ilalim ng pangunguna ng banal na Espiritu. Lagi nating i-acknowledge ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, mga kapatid. Kasi wala tayong magagawa sa sarili natin. No? Dapat conscious tayo lagi dyan, mga kapatid. Panginoon, babahagian ko yung taong yan. Tulungan niyo naman po ako. Kasi wala talaga akong magagawa. Hindi ko talaga kaya to. I-guide mo ako. Diba? Acknowledge talaga natin lagi, mga kapatid, ang banal na Espiritu. Same with pag-acknowledge natin sa kapwa natin. Kung paano niyang binahagi, halisay, kita natin, magaling tong maganda yung kanyang pag-deliver sa subject na ito. Acknowledge natin yun, sarili natin. Huwag tayong magmayabang. Okay? The gospel is to be given in its purity. Hindi kasi pwede, mga kapatid, na hindi natin may paliwanag na mabuti yung katotohanan. Kaya pagka mayroong pag-aaral, talaga makinig tayong mabuti, kahit sino pa man yung nag-lead na yan.
Okay? Makinig talaga tayo. The stream of living water is to deepen and widen in its course. No? Stream of living water means batis. Pag sinabi natin batis, mga kapatid, maliit lang yan siya. Pero dapat ito'y lumalim at lumapad. Palalim ng palalim, palapad ng palapad. No? Dapat maging ganun yung living stream na ito. In all fields, nigh and afar off, no? Sa lahat ng ng sakahan, malayo man o malapit, men will be called from the plow and from the more common commercial business vocations that largely occupy the mind. Kahit sino ka man, anumang trabaho mo, farmer man, or anong business mo, lahat-lahat tayo mga kapatid, tinatawagan, no, sa isang gawain na siya na dapat mag-occupy sa isip natin, and will be educated in connection with men of experience. No? Ulitin natin mga kapatid, will be educated in connection with men of experience. Huwag nating i-detach yung sarili natin, thinking na alam ko na yan, yung tinuturo ni brother, ni ministrong ganyan, ni yung worker namin na yan, yung ministro namin ganyan, yung alam ko na yan. No? Sabi rito mga kapatid, maliwanag ito. In connection and will be educated in connection with men of experience. As they learn to labor effectively, they will proclaim the truth with power. No? Meaning to say, sinunod na natin lahat ng paraan ng Panginoong Diyos. We will be effective, mga kapatid, in proclaiming the truth. At yan is with power. Through most wonderful workings of divine providence, mountains of difficulty will be removed and cast into the sea. Mahirap nga naman talaga mga kapatid, ibahagi mo yung truth, pagkatapos yung bang malilito sila, ay anong pagkakaiba mo sa Seventh-day Adventist dyan at sa'yo? Diba? Ay anong pagkakaiba mo? Home church ka, anong pagkakaiba mo sa home church na yan? Mahirap ipaliwanag yan mga kapatid. Ibahagi mo yung truth, sabihin ng mga tao na, ay alam ko na yan. Sabihin ng tao na, wala akong panahon. Mahirap mga kapatid, manawagan. Pero wala tayong magagawa. Talagang dadaan tayo sa prosesong mahigpit. Ang sa atin lang mga kapatid is gawin natin ang dapat nating gawin. Kasi yan ang inuutos ng Panginoong Diyos sa atin. Kahit i-reject tayo, then patuloy pa rin tayo. Di ba? Kahit yung tracts na ibinibigay natin, ayaw na tanggapin, mga kapatid, ibigay mo sa iba. Let's say magbabahay-bahay tayo, katok tayo sa isang bahay, ayaw tanggapin, di katok tayo sa ibang bahay na naman. Pag nag-invite tayo ng isang tao, mga kapatid, pwede bang, okay ka ba ma-invite sa isang Bible study? Pag ayaw, iba naman mga kapatid. Ganun lang yung trabaho natin. Maging matapang tayo sa pagbahagi ng katotohanan na ito, kasi ito yung ebidensya na talagang ang katotohanan ay nasa atin. Diba? Next, sabi rito, the message that means so much to the dwellers upon the earth will be heard and understood. Ang mensahe na importante o mahalaga talaga para sa mga taong nananahan sa lupang ito, dapat marinig at maunawaan. Again mga kapatid, maunawaan. Ibig sabihin, dapat pag-aralan nating mabuti yung ating ibabahagi. Huwag tayong makontento sa ating natanggap na light ngayon. Kailangan tuloy-tuloy yung ating pag-aaral. Palalim ng palalim mga kapatid. Huwag tayong tumigil, huwag tayong makontento. Na dahil sa natanggap na natin yung truth about sa Sabbath, and then hindi na natin pag-aaralan ng malalim pa yung Sabbath, kung anong magagawa sa buhay natin tungkol sa Sabbath, mga kapatid. No? Huwag tayong makontento dyan. Bakit sa Sabbath? Parang easy na lang sa atin? Huwag. Maraming mga unfolding na mga truth ang tungkol sa Sabbath, mga kapatid. Tuloy-tuloy dapat yung pag-aaral natin dyan. Okay? So, men will know what is truth. Malalaman ng tao kung anong katotohanan. Onward and still onward, the work will advance until the whole earth shall have been warned, and then shall the end come. Meaning to say, ang katapusan ng mundong ito ay nakasalalay, no, sa pagtanggap
or nakasalalay sa pagbibigay ng mensahe ng katotohanan. Ulitin ko, ang katapusan ng mundong ito ay nakasalalay sa pagbibigay ng katotohanan. Ang pagbibigay ng katotohanan ay nakasalalay sa mga taong nakakaalam nito. At ang mga taong nakakaalam nito is tayo. Maliban na lang kung hindi tayo. Meaning to say, mga kapatid, mula sa atin, ang end of the world ay magaganap. Mula sa atin. Ulitin ko, ang end of the world ay magaganap. Hindi ito pagmamayabang. Kasi yan ang nasusulat, mga kapatid. Kaya dapat nating panindigan ang katotohanan na ito na ipinagkatiwala ng Panginoong Diyos sa atin. So hanggang dito lang tayo, mga kapatid, sa ating pag-aaral sa gabing ito. God bless po sa lahat. At again,